Okay, so number 32, trigonometric identities pa rin tayo. So simplify cosecant to the fourth x minus cotangent to the fourth x using identities. So ito yung mga choices natin. Okay, so yung identities na gagamitin natin, ito na, nandito na yung 8 na fundamental trigonometric identities. So i-simplify daw natin ito. We have cosecant to the fourth x minus cotangent to the fourth x. So pinaghalong algebra, no, factoring, tsaka itong trigonometric identities natin. Since to the fourth, pwede natin itong isulat as cosecant squared x. Break natin yung 4, so gawin natin square natin para magamit ang difference of two squares. So we have cotangent to the fourth, so pwedeng isulat yan as cotangent squared x, and then we have squared. Then apply the difference of two squares. We have a squared minus b squared. Equal yan sa a plus b times a minus b. Okay? I-apply natin ito sa factoring. So we have, may square pa dito. So we have cosecant squared x. Yung isa plus, yung isa minus. So times plus, itong isa cotangent. So cotangent squared x. And then, yung kabila naman, ito naman tayo, minus. So, cosecant squared x minus cotangent squared x. Okay? So, medyo sumikip. So, tapos, gagamitan pa natin ng identity. May identity pa dito. So, anong identities ang pwede natin gamitin dito? Tingin tayo dito. Dito sa 1 to 3, merong cosecant tsaka cotangent. So, ito yan. May cosecant squared tsaka cotangent square. So, ito, pwede natin gamitin. Cosecant square x. Cosecant squared theta. Equal daw sa 1 plus cotangent. Yun. So, pwede palang gamitin ito. Itong cosecant squared x, pwede nating gamitin ito. Diba? Cosecant squared theta equal daw sa 1 plus cotangent squared theta. So, palitan natin ito. Ito yung ipapalit natin. So, therefore, we have, itong isa, kopyahin lang muna natin. So, we have cosecant squared x plus cotangent squared x. And then, ito, papalitan na natin dito. So, that is 1 plus cotangent squared x and then minus cotangent squared x. Pwedeng ma-minus ito. Isang plus, isang minus, ibig sabihin nun, 0. 0 na ito, di cancel na. Ang natira, 1 na lang. So, kung 1 na lang ang natira dito, times 1 na lang ito, di tanggalin na natin itong part na ito. So, magiging sagot na natin ay cosecant squared x plus cotangent squared x. Tingnan natin kung nasa choices. Ayun, nasa choices, letter A. Okay? Cosecant squared x plus cotangent squared x. So, ganun lang pala kasimple itong problem natin. Ginamitan lang natin ng difference of two squares. Tapos, itong number 2 natin na identity. So, yun, eksakto na letter A. Okay? So, kita-kita sa susunod pang mga trigonometric identities. Bye-bye!